Ayan mga kaboses, welcome po sa another video na naman po mga kaboses. Palakpakan ho natin ang ating mga sarili. And for today's video ho, mga kaboses, for this episode, pagkikinggan ho natin, reaction video po tayo dito po sa isang interview ho ng Politiscope o politico.com.ph po. Kasi po may interview ho rito galing ho sa isang political strategist na si Alan German. German or German? Ano po? Makapangyarihan raw ho ang pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol ho sa pagdaraos ng rally sa buong bansa para labanan po itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mga kaboses, yan po yung laman ng video na ito, and paliwanag rin ho ni German na mapapaisip tuloy raw ang mga politiko kung susuportahan ng impeachment ni Duterte dahil mahalaga ang boto ng mga miyembro ng INC sa eleksyon. And posibleng araw ho na maging tagilid sila sa naturang simbahan kung papabor sila sa impeachment. Yan po ay pakikinggan ho natin dito sa video clip na ito mga kaboses mula ho sa isang interview from politico.com.ph. Mga kaboses. Absolutely. Kasi alam mo, and I don't mean this, please, I don't want to be misquoted, misinterpreted, or miscontextualized. Talagang puro disclaimer, I'm not in any way, being critical of the INC. But the truth is, the specter of the INC is actually bigger than their actual vote delivery. Kaya nga tinawag na PR yan perception and reality. The perception that if the INC is against you, your chances for electoral victory drop considerably. Pag hindi ka dinala ng INC, talagang hirap na hirap ka ng manalo. In fact, para sa mga politiko, sinasabi nila yan, di ba? Parang badge of honor sa kanila yan. Nanalo ko. Hindi ako dinala. Sa lagay na yan, hindi ako dinala ng INC. So it's really for them. It's really a factor for them. So psychologically, this is a very, very powerful tool. It's again, to quote Secretary Llamas's favorite metaphorical tool, it is the sword of Damocles hanging over the heads of these re-electionists. Dahil pag sila bumoto for impeachment, sinuway na nila yung mga DDS. Of course, yung mga DDS magagalit sa kanila. Dami nun. Plus, malamang hindi pa sila susuporta ng INC. Double black eye. So it's essentially making the scenario clearer for them na parang the pot is getting, kasi di ba carrot or stick. So the INC represents and the DDS backlash represents a very, very thick and whippy stick na pag in-impeach natin yan, mapapalo tayo, baka hindi tayo manalo. Ayan po, narinig ho ninyo ang political strategist na si Alan German. Takot raw ho o tiyak na mag-aalanganin ho itong mga politiko ho o mapapaisip raw ho mga kaboses kung susuportahan ba nila ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasi alam naman ho natin na napakaraming miyembro itong Iglesia ni Cristo. Ano po mga kaboses, tapos yung simbahan na yung tumindig para pigilan. Kasi sinuportahan ho nila yung panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na itigil na muna yan. Unahin muna natin ang problema ng ating bayan. Ito po yung nakikita ng mga political strategies. Para sa akin naman mga kaboses, parang somehow 50-50 pa rin. Ano po mga kaboses, kasi sa lapad ba naman o nasa napakaraming tao ba naman mga kaboses, which is double impact talaga. Tama naman po yung sinabi ni political strategist Alan, mga kaboses, si Sir Alan, na talagang may problema kapag itutuloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yan po yung paliwanag ng isang political strategist, mga kaboses. Kasi nga, hindi pa naman po natin nakikita yung mga rally ng iglesia, pero may sinabi na kasi na statement yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo
ano po mga kaboses, na tiyak na may gagawin silang rally kung sakaling ipupush ng Kongreso itong impeachment laban kay VP Sara. Double daw, no? Parang doble daw yung problema, ano po mga kaboses, kasi nga may mga DDS, napakaraming DDS supporters, ano po, mga Duterte supporters, and meron pa itong mga miyembro ho ng Iglesia ni Cristo. Matatapyasan na talaga yung mga suporta kasi tiyak na may mga membro din naman ng INC na sumusuporta doon sa mga nasa Congress, mga kaboses, sa majority ng Congress, pero ayaw nila ng gulo, mga kaboses. O ayaw nilang makita yung bansa nating nagkakagulo ho, mga kaboses. Kaya pag-isipan talaga, ano po, ng ating mga politiko dyan, lalo na sa mga nakaupo ho, mga kaboses. Taong bayan na yung nagsalita, Presidente Marcos, ano po, taong bayan, andyan pa si Presidente Marcos, may ilang senador at may ilang kongresista ang ayaw, syempre, parang majority na rin yun eh. May mga tao rin naman ho, mga kaboses, na gusto nila i-push ito kasi karapatan din nila yan. Pero para sa akin ho, naku, napakagulo na ho nito. May mga problema pa po tayo ng ating bayan, mga kaboses. No? I-challenge natin yung gobyerno na bunahin nyo ho yung problema ng ating bayan. And kung gugustuhin man nilang impeach si VP Sara, naku po, bilisan nyo na yan. Ha? Para po magkaalaman na ho. At makafocus na ho tayo sa dapat nating fokusan. Ano po, mga kaboses? Kayo ho, ano po yung reaksyon ninyo, no, sa issue ito, mga kaboses natin tinalakay ngayong araw? Maraming salamat nga ho pala, mga kaboses, sa ating mga subscribers at ating mga taga-sunod. Oh. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaboses, sa mga patuloy na sumusuporta ho sa ating mga video dito po sa Vox Populi PH. Mga kaboses, malapit na ho tayo mag 500 subscribers. Napakaraming salamat ho, mga kaboses, sa inyong walang sawang pagsuporta at walang sawang pagsubaybay ho sa ating mga programa, mga kaboses. Kayo ho, mga kaboses, comment ho kayo sa baba. Ano po, kung ano po yung insights niyo, pananaw niyo ho regarding po sa ating napag-usapan ngayon, no, natalakay natin yun na issue for this episode, mga kaboses. Ako po inyong lingkod from Vox Populi PH po, mga kaboses. Mag-iingat-ingat ho tayong lahat at gawin po natin ang platform na ito upang maging mapagbatyak at gamitin ho natin ating mga boses, mga kaboses, upang makapanday ho tayo ng bayan na maunlad, mapayapa ang ating kinabukasan, mga kaboses. Vox Populi PH, maraming salamat po and God bless inyong lahat. See you in the next vlog, mga kaboses. God bless.